Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano kaya ang kulang para sa mga anak niya? Kung mangungusap siya at sasabihin sa bawat isa, anak, gumising ka, di nalimutan kita. Tumayo ka at nasa harapan mo ako. Lumakad ka, kaantabay mo ko. Lumaban ka, kalasag mo ko. Ano ang gagawin mo na di nakikita ko? Anong sasabihin mo di maririnig ko? Anong laman ng puso mong di mararamdaman ko? At anong laman ng isip mong di nababatid ko? Kaya't kung tunay mo akong kilala, ipaglaban mo ako. Kung ako'y nasumpungan mo, pakikita kong totoo, akong sumasayo. Paano nga maipaglalaban ang kadakilaan ng Ama kung ikaw na anak niya, nakilala mo na siya, ngunit hindi mo pa nababatid kung ano siya? Nagpakilala siya, hindi sa bilang pagkatao, kundi sa pagka-Diyos niya. Nagpadama siya, hindi sa mga bagay na kinakain mo't nalalasahan mo, kundi mismo sa pagkatao mong minamahal ka niya, sa puso mong binuhay niya. Nagbigay siya ng panlasa upang manamnam mo ang bawat kakainin mo. Nagbigay siya ng aral upang mapagnilayan mo kung totoo ka, mapagbubulay-bulay. Binigay niya ang kahalagahan mo. Bakit di mo makita ang kahalagahan niya? Napadama niya kung paano ka binuhay, kung paano ka nabubuhay, at kung paano ka pa makapamumuhay. Ngunit bakit di mo maramdaman kung tunay siyang kilala? Batid mong hindi ka makapamumuhay ng ganang ikaw. Batid mong hindi ka mabubuhay nung ganang ikaw lamang. Kaya't kung kilala mo siya, anong hamon sa iyong di mo lalabanan? Samantalang batid mo, siya'y nasa sayo lamang. Kaya't kung nakamtan mo siya, masasabi mong, halika Ama, ako'y saklolohan sa sinusuong kong ito, sapagkat ako'y anak mo. Kaya't nang dahil totoo ka naman, bilang anak niyang nagpakatapat sa kanya, kasama mo ako, wika niya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't maliwanag na tinuturan, kung lahat ng tao'y marurupok, wala nang magiging matatag na ipaglalaban ang aking katotohanan. Kaya't pinaging dapat kong espiritu ko'y ibahagi upang ang karupukan ng tao'y maging pagiging tatag. At ang katatagang niyaon, siyang magdudulot ng galak kung papaano ako'y kanilang tinanggap. Kaya't ang may pandinig ay makarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, paano mo malilimutan ang nakaraan kung miya't-miya, inuungkal mo't binubungkal, upang iyong isipin at iyong pagmasdan? Paano lilipas sa iyong isipan kung di mo inaalis yan? Hambing sa tinago mo, ang wika mo'y di mo namamasdan, ngunit miya't-miya ay tinitingnan mo. Mga minamahal, maraming bagay na nagaganap sa buhay ng tao na hindi kayang liripin ng sino man, ngunit ang Amang nakalilirip ng bawat isa, batid niya kung bakit naganap ito sa iyo. Kaya't kung hindi mo kayang liripin, huwag mong pahirapan ang isipan. Bagkus gawin mong ilagak sa Kanya na lamang, sapagkat siyang may-ari ng buhay mo, siyang nakakaalam ng marapat sa iyo. Ngunit maraming nilalang hirap na ng isip, ayaw pang gamitin ang paniniwala, ang pagtitiwala at pagtanggap sa Ama. Saan ka ba paroroon? Saan ka patutungo na hindi niya batid? Anong plano mo na hindi niya nalaman? Anong paplanuhin mong
hindi niya matataro. Kaya lahat ng plano mo'y batid niyang lahat. Kaya kung papaano ka naisilang sa mundo, ipagkatiwala mo sa Kanya lahat ng plano sa buhay mo. Doon mapapatotohanan siya'y ama mo nga na tunay na dakila at mahiwaga. Sa mabuti mong layunin, kaakibat mo'y siya. Sa mga hangarin mong kabutihan, siyang iyong kasama. Kaya't halina, tantuin ang tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kung ang gagawin lamang ng mga anak ng amay ito, kung nais niyang kumain ng ubas, kung mansanas ang nasa harapan niya, matutunay niyang lasapin ng lasa. Upang makontento siya habang kinakain niya mansanas. At kapag nakita niya ang ubas, tsaka niya kainin. Kung yaon ang gustong-gusto niya. Ngunit wala ang ubas. Pannamantalang wala ang ubas, kainin mo ang mansanas, sapagat laman din ang tiyan niyan. Anong ibig kong ituran, mga minamahal ko? Kung ang hinahanap mo mismo ang gusto mong kainin at makita, ngunit hindi mo pa nakikita, pahihirapan mo lang ang isip at damdamin mo. Subalit, kung ano ang nasa sayo'y lasapin mo at namnamin, ikaw rin ang maliligayahan. Alalaong baga, kung minsan pinaghihirap ng tao, ang isip niya'y ito. Wala sa kanya pinaghihirapan niya. Huwag mong paghirapan. Bagkos, ika'y manambitan. Manalig ka sa Ama, magtiwala ka sa Kanya, lahat ng wala sa iyo'y maaring ipakita. Lahat ng di mo kaya'y maaring ipakaya. At lahat ng hinahanap mo'y maaring maibigay niya. Kung sa kaparaanan niya, doon magtitiwala ka. Sapagkat alam mong mahiwaga nga siya, ang imposible sa iyo'y posibleng nagagawa niya. Ang mahalaga lamang sumuko ka, isuko mo, magpakasuko ka sa Kanya. Doon makikita mo sino siyang sinukuan mo at inalayan ng buhay na Kanyang sa iyo'y pahiram lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, sadyang ganyan lamang ang buhay. Kung minsan may salapi ka na, yung dapat na binibili mo, wala naman sa bilihan, hintayin mong magkaroon. Anong ibig kong ituran? Matuto kayong magbata, maghintay, hanggang ang inyong ninanasay ibigay ng Ama. Subalit di kailangang maghirap muna ang isip at kalooban dahil ikaw ay nagmamadali sa tuwina. Kaya nga't ang wika niya, batahin mo ang iyong ninanasa. Kung ito'y mabuti, darating din sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga manamahal, mahal na mahal, at walang baliw ang pagmamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pawang katotohanan, subukang sa inyong balat ay may kumagat. Kakamutin nyo yan, di kayo makatitiis. Bakit ang pagmamahal ng Ama ay natitiis ninyo? Bakit di nyo sabihin, Ama, patawad. Patawad sa pagmamahal mong di ko nadarama. Baka doon sa paghingi mo ng tawad, lubos-lubos mong madama siya. Sapagkat inamin mong mahal mo siya. Mahal kaniya at kapwa kailangan nyo ang bawat isa. Ikaw tao kailangan mo, Ama. Ikaw anak, kailangan mo siya. Kaya kayong dalawa, pinag-isa niya sa espiritong di mo nakikita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sadyang may mga taong alingasngas ang isipan, litong-lito, gulong-gulo, sulong dito, sulong doon, para hanapin ang kailangan. Ngunit may matibay manindigan
sa halip na magulumihanan amang nilalapitan. Sa ama nagtitiwala, at ang amang mahabagin at maawain, itinuturo ang paraan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon kay Santiago, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal? Na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Di ba'y siya'y makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang ng matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makaltakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y ibinilang na matuwid. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Marami ang nagsasabing, kaya nga ako pala dasal, nananampalataya ako. Ngunit dasal naman siya ng dasal, hindi naman nagbabago ang isip niya. Hindi naman nagbabago ang kalooban niya, nandun pa rin ang ugali niya. Paanong nasabing may pananampalataya siya? Ang tunay na nananampalataya, kapag dinulog mong, Panginoon, nananalig ako sa iyong gagaling ako. Huwag mo nang aalisin sa isip mo yung hiniling mo, yung pagtitiwala mong gagaling ka. Habang may nararamdaman ka, patibayin sa loob mo ang pananalig mong ikay palalayain din. Subalit paano ang kaganapang sinabi mong nananampalataya ka? Haba namang ikay humihiling ng kagalingan at sinabi mong ikay nananalig na gagaling, wala ka namang patid sa kakasumbat at kakadaing. O mga minamahal, isang halimbawa lamang yaon. Sinabi mong ikay nagtitiwalang magbabago ang takbo ng buhay, ayaw mo namang baguhin ang ugali mong kamalian. Bakit hindi mo magawa ang tunay na kalooban ng Ama at nang mapakita niya sa iyo, tunay kang anak niyang minamahal sa tuwina? At kung paano mo siya pinangangalandakan sa kabutihan at nakikita niya ang iyong kabutihan, ang kabutihan niya'y iyong kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ang wika nga,
may mga taong binabagabag sila ng kanilang konsensya. Babagabagin ka ba ng konsensya mo kung wala kang iniisip na hindi mabuti? Kung pawang mabuti ang iniisip mo at pawang mabuti ang iyong ginawa, kailanman walang konsensyang babagabag sa iyo, kundi ang mararamdaman mo at ipadarama ng Ama sa iyo ang kapayapaang dapat maging taglay mo at ang kagalak at kasiyahan habang nabubuhay ka dahil siyang inasahan mo at inasam nang dahil wala kang pinagtiwalaan kundi ang magagawa niya sa iyo. Kaya't ito ang patotoo. Kung malinis ang puso mo'y nagagalak, hindi nahihirapan. Kung malinis ang isip mo'y masisiyahan at may kapanatagan, sapagkat doon nakatuon sa kanyang mga banal na aral na tuwiran mong pinaniniwalaan at sina sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nasubukan mo na ang magtimpi at hindi nagalit. Ipagpatuloy mong subukan na gawin yan sa bawat araw at hindi na magbabalik ang dating si ikaw. Sapagkat kung paano mo na ipaglaban ang katotohanan, magagawa ng Amang ikay sidla ng tapang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung tunay kang nabuksan at nakakilala sa Ama, at nagmamahal ka ng mga kapatid mo sa espiritu at sa laman, ang mga kailangan nila at hinaing at daing, ilagak mo lahat sa Ama yan. Ang gawin mo'y unahin mo siya, nang malugod siya, at sa kalugod-lugod na pananaw niya sa ginagawa mo, maaring mapalaya kahit na ang sinumang mahal na mahal mo rin bilang katauhan. Sapagkat kung papaano nakita ng Ama ang pagmamahal mo'y may kalakip na gawa, dahil iniibig mo siya, ginagawa mo ang kalooban niya, pinakikita naman niya sa iyo, dahil mahal ka niya, pakikita ng lahat ng marapat na dapat mong kamtin. Ngunit ang wika nga, kung ikay pinababayaan niyang magbata muna, tanggapin mo pagbabata. At kung ikay pinaghihintay niya, matuto kang maghintay. Sapagkat kung siya'y maluwat na naghintay sa iyo, hindi kanya tinakwil. Kaya't pakita mo, ang paghihintay mo'y maluwag sa puso mo, magaan mong kakantan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, ang tunay na nabuksan at nakaunawang tuwiran, maliwanag sa kanyang kaisipan, Diyos Amay, walang hanggan. Kaya't maging ang puso niya'y sa kanya isinalig, sa kanya isinandig, sa kanya ibinigay, inaliw siya ng lubusan. Tao, walang bagay na makaaaliw sa puso ng tao. Walang bagay na makapagpapagalak ng damdamin ninyo. Panandali ang lahat ito, ngunit ang tunay na kasiyahan at kagalakan mula sa Ama, sa buong buhay mo, kaya niyang ipagkaloob ito sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Paano nga nakapagbibigkas ng matapang ang mga hinirang? Paano nga naisisiwalat ang kanyang kagalingan, katotohanan at kapangyarihan? Hindi ng ganang kanilang taglay na talino lamang, kundi ganang mula sa Espiritu ng Ama na nagpatibay sa kanila. Kaya naman, ang hindi nila nababatid ay napababatid ng Espiritu niya. Ang hindi nila kaya ay napapakaya sa kanila ng Espiritong tinanggap nila. At ang wala sa kanila ay naibabahagi ng Espiritong tinanggap nga, dahil sila'y tumanggap nga, ikaw tao, kung may pagninilay ka, ba't di tumanggap ka rin tulad nila? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa gayon, masasabi mong nakaya ng kapwa mo, makakaya mo rin sapagkat pare-parehas lamang kayong tao. At yan ang pawang katotohanan. Sa Ama nagmumula ang liwanag upang ibahagi sa mga anak niyang tumanggap, kaya't makakakita silang ganap. Kaya't kung nakita mo ang liwanag na Ama, ang siyang nagdulot sa iyo
makikita mo rin ang liwanag ng pagbabago ng buhay mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kung mahina ang kapwa mo sa mga sinasabi mo at napahina mo siya, kasalanan mo ito. Subalit kung mahina ang kapwa mo at ikaw na pinagsabihan ay lalong tumapang at lumakas dahil kilala mo ang Ama, ikaw ang may gantimpala sa pagpapatapang sa iyong kapwa. Sapagkat nang dahil sa iyong ginawa, nahayag ang kadakilaan ng Ama, nahayag ang kabutihan niya, at sa bawat nakakilala sa Kanya, mahahayag ang kapangyarihan niya. Kaya't nahahayag ang Kanyang mabuting gawa sa mga anak niyang pinagpalang tumanggap pawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat paano makikilala ang Ama sa mga nananampalatayang wala sa gawa? Paanong makikilala ang Ama sa Kanyang kabutihan kung nananalig ka nga ngunit wala kang mabuting gawa? Paano mahahayag ang Kanyang kadakilaan kung kilala mo man siya, ngunit ang sabi mo'y sa iyo na lamang? Kaya't kung paano mo siya kakilala at nakikilala, ihayag mong totoo, pakita mong totoo, magpakatotoo ka, mahahayag din ang mabuting gawa mo. Dahil sa Kanyang minabuti mo na tanggapin sa pagkatao mo. O mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ito lamang ang nais kong sa inyo ay bitawan. Ang tao'y kamtin man lahat ang kanyang nasa at kagustuhan, may wakas din kanyang buhay. Subalit, ang Ama di man yan makamtan ang kalooban ng tao at mga gusto niyang masilayan, wala siyang kamatayan. Kaya't ang tao ang nagkulang, ang tao ang dapat punuan. Subalit kundi siya makikilala at tatanggapin ng sinuman, kahabag-habag na mga nilalang. Sapagkat kailan may hindi siya mapagmamalakihan, nakagagawa siyang walang nakasisilay. Makagagawa siyang walang makababatid. Ikaw tao, walang malilihim kahit na ano. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung walang patatapangin at sisidla ng katotohanan, hindi mahahayag ang lahat at kalahat-lahatan ng Amang may taglay at tanging siya lamang, sapagkat walang ibang nilalang na may tataglay at itataglay ang katulad ng sa Kanyang bumuhay, nagbigay buhay at nagpahiram ng buhay kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Magalak magpuri sa kanyang mga dinaranas. Ama pa rin ang pinagtibay niya sa kanyang kalooban. Sinong amang mapagmahal ang nasiphayo ang anak niyang siya ay minahal? Bagkos ang nasisiphayo nang dahil sa pagtanggap niya, napawit na parang galak-ang nakamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tulad ni Abraham, pinakangakuan man, napangakuan man ang kay Inam na pangako, ngunit tinaglay niya ang maraming pinagdaanan. Gayon pa man, hindi niya sinukuan, kaya't sinidlan siya ng tapang, at sa pakikibaka niya sa tapang na kaloob ng Ama, tagumpay ay nakamtan. Mahal na mahal ko kayo. Inuulat ko na ang dapat at marapat, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ganang kuntsing na pagkatao, walang talinong tupdin ito. Walang talinong mahayag ang marapat sa inyo. Subalit kung kayo'y may pandinig at tuwirang nakilala nyo, ang sa inyo'y nahayag at naghayag ng katotohanan, kayo na rin mismo ang masisiyahan
tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Ang galing sa Diyos, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Kanya, sapagkat ang tunay na galing sa Kanya, kababaan ng loob o taong Kanyang minamahal at minahal mo'y siya. Kaya't gagawin Kanyang mainam sa Kanyang pananaw na hindi mo man kaya, na kaya mo dahil siya ang nanguna sa iyo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang nasambit mo, o dakilang aking Ama, ang marapat sa kanilang nalahad mong totoo. Ang may pandinig, tuwirang nakarinig. Ang may pandama, tuwirang nakadama. Ang kumilala sa iyo'y natanto salita mo. Ang naghanap sa iyo'y makasusumpong na totoo, sapagkat pawang katotohanan marapat ikay dinggin, upang kanilang panambitan, dinggin mo rin naman. Sapagkat ito ang iyong nasa, makilala ka nila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, o aking Ama, patuloy kitang pinakikilala sa iyong mga anak na di ako nakikita. Ngunit kapwa nila, bibig nila'y nasambit kung anong marapat na iyong niyulat at hinayang. Kaya't kung paano ikay gumagamit, magagamit mo ang lahat ng iyong ibigin. Taong madlang, ikaw ang bumuhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subukan niyong pagmulat ng inyong mga mata, apuhapin sa diwa niyo'y Ama, at mararamdaman niyong siya'y kapiling nyutwina. Subalit, kung pagmulat ng mata mo'y inahanap mo na kung anong gagawin mo, kung ano'y sasaing mo, kung anong luulam mo, kung ano ang mga tatalakayin sa buhay mo, pangsanlibutan ang iyong hinahanap, di mo siya makakamtanggana. Mga minamahal, hindi sinabi ng Ama, buong panahon, maghapon magdamag, ako na lamang ang iyong isipin. Kundi ang wika niya, sa buong maghapon at magdamag anak, wag mo kong kaliligtaan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat batid kong kayo'y taong nabubuhay. Kailangan niyong makipagkapwa-tao, kailangan niyong matulog, magpahinga at kumain. Paano kayong makakakain kung ang espiritu'y taglay ninyo? Habang puspos na puspos ko kayo, hindi kayo gugutumin. Kaya't dahil kayo'y tao pa rin, aking pakakainin sa inyong dapat nakaukulang kainin. Kaya't may oras kayo sa pagkain, umaga, tanghali, hapunan. Ganyan ako anak, batid ko ang lahat. Kaya't binigyan ko ng oras, maging ang pagkain nyo. Ngunit ang hindi ko bibigay sa inyong oras na sasabihin ko kung kailan kayo mamamatay. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't ang wika ko sa tuwinay dapat handa kayo tao. Upang sa gayon, mabatid niyong ako, ay ako nga sa inyo, mababatid niyong ako rin ang may likha ng bawat bagay sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Wika nga, pagkasama-sama ng tao sa lupa, kapag ang Ama ang pumihit sa kanyang diwa at kalooban,
hindi siya makatututol at makakali. Konsensya niya kalaban. Kaya mga mahal, kay sarap sa piling ng Espiritu Banal. Isip at damdamin, kanyang kukuhanin, ikay aaliwin, di ka maninimdim, sapagkat siya ang iyong buhay, buong buhay, kilalanin. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Ay, kung nagninilay lamang po ang tao, no? Sino kayang magaling at matalinong taong mabibigkas niya yung mga sinasabing yaon? Kahit pag-aralan mo na ng pag-aralan yan, kapag hindi niya ginustong matandaan mo yan, mababaligaw ka. Maliban, basahin mo yan. Sigurado, pag napaligaw ka, balik mo, babasahin mo. Ngunit yung siya mismo, kailan may walang makagagawa nito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sabi nga, nakatala dito sa banal na aklat, di ba? Umutang ka ng buhay, buhay ang kabayaran. Umutang ka ng pera, bayaran mo yung pera. Umutang ka ng lakas. Kanino ka uutang? Walang makautang ng lakas, tanging sa Ama lang. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya humingi kayo ng lakas sa Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mga nasasabi ng nagliwanag ang isip, nakaunawa, Diyos ko at Ama ko, kung noon pa'y nakilala na kita, di sana'y hindi na ako nagulumihan at nalito pa. Ikaw lang pala ang katugunan ng aking mga kalituhan at kaguluhan ng buhay. Sapagkat sa Amang kapayapaan, kapanatagan ng buhay, pagharian kayo. Kung sa salapi ang kalakasan at kagalakan, siguro nga po kung kayo ang lalagay sa aking kalalagayan at nagkaroon kayo ng mga experience o karanasan na tulad ng mga nakakanig niyong tao, nakakarap niyong tao, talaga mapapaniwalaan niyo ng Diyos. Kaya hiling ko naman sa Kanya ay buksan din kayo. Ilan na nga ba yung nakausap na mayaman? Nang sabi ay, Apo Kunching, noon nakala ko ang kagalakan ng kasiyahan ay salapi, kayamanan. Hindi po pala. Habang ako'y malakas noon, hindi ko naalala, nahihina ako. Naaliw ako sa salapi, tuwang-tuwa ako, kayod marino. Nang nalikom ko na, hindi pa rin ako kontento at eto ako ngayon. Ano po ba ang paraan para ako ay gumaling? Mapalad ka pa at hindi bigla. Maaari pang hanapin ang kagalingan mo. Sa Ama mo hingin yan, walang makapagbibigay na tao sa'yo. Sapagkat lahat ng napakadalubhasa, lahat ng mga dalubhasa, dalubhasang inhinyero, dalubhasang attorney, dalubhasang mekaniko, dalubhasang guro, dalubhasang mga doktor, dalubhasa sa lahat ng dalubhasa, may kamatayan. Subalit ang Ama, na hindi nakikita ang kanyang pagkadalubhasa, na pinakadalubhasa, walang kamatayan kailanman. Kaya't kilalanin ang kanyang karunungan, kapangyarihan, at makikilala mo ang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mamaya na kayo makinig sa babasahin. Kung babasahin niyaon, matututunan nyo rin. Kaya't kung
ang kalooban mo'y nasa puso mo ng Ama at ang isip mo'y pawang gusto mo'y kabutihan, kahit na sinong pakinggan mo, iba't iba pa rin ang matututunan mo. Alam niyo po, may kayabangan lang ang iba eh. Kapag may taglay na sila, ayaw na nilang makinig sa kapwa nila. Sapagkat ang pagkakaalam nila at ang kanilang katwiran, alam na nila yaon. Paano kung pinag-aralan naman na bilang tao lang ang naging karunungan mo sa kabanalan? Eh hindi naman tao ang pinagmula ng kabanalan. Di hindi mo rin maaarok, di mo rin mababatid lahat. Sapagkat tao lang karunungan yan. Paano kung wala sa iyong espiritu ng katotohanan na nagpapatarok, nagpapabatid ng kalaliman ng kalooban ng Ama at kanyang mga aral? Di mababaw ka pa rin. Kaya, sa isang iglap, para ka lamang hinampas ng hangin na hindi malakas, natangay lahat yung taglay mong bunga. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, habang naghahanap, makakasumpong naganap, habang tumatanggap, lalong dumarami ang iyong pakinabang. Subalit subukan mo sumuko, wala kang tatagumpayin. Sapagkat ang nais ng Ama, habang may buhay, anak ako'y tanggapi. Buhay ba ang Ama? Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Bagamat ang mga bulaklak ay hindi nakakain, hindi makabubusog yan. Ngunit nakabubusog ng mata at nakaaaliw. Di po ba? At nagagawang hanap buhay. Pinasibol na parang mga damo lamang na walang pakinabang. Ngunit, yaon ang alam ng tao sa mga masisipag at sa lugar na dakong pwede silang itanim, pakinabang ay walang maliw. Nabebenta. O sinong nagpapasibol ng bunga nila? Para mamulaklak sila. Para magbigay ng bulaklak ang isang halaman na ganito. Ang tawag ay hindi na alam kung ano nga mga pangalan. Bininyagan din ang pangalan. Di baga? Nang sinibol ng Ama ang mga halaman sa lupa, ay wala namang mga pangalan yan. Hanggang sa bigyan na ng pangalan ang mga halaman. Di, gayon din ang sakit. Wala ring mga pangalan. Kaya't sa pagsusuri ng mga siyensya, ng science, nabibigyan nila ng pangalan. Kaya't kapag ngayon ay sakit yun, iyan eka ang pangalan niyan. Gaano naman katotoo sa pananaw ng Amay, iyon nga ang pangalan. Dahil pag-aaral ng tao yan, dahil tao rin ang may karamdaman at tao rin ang titingin, hindi naman ang Ama ang bababat magmamasid sa'yo para sabihin ang sakit mo. Di nakatuon ka ngayon doon sa sinabing sakit sa'yo. Ngunit gayon pa man at sinabing gayon ang sakit mo, pinaniwalaan mo, kung ang paniniwalaan mo'y Ama pa rin, hindi ba ikay gagaling? Mga mahal, paano nyo kaya maaarok ang ibig kong itura? Paano nyo kaya matatanggap ang aking nilalaan? Kung hindi nyo tatanggapin ang magbibigay unawa sa inyo, katulad ng kay Conching, na tinanggap lamang at wala siyang sariling galing. Kayo man din, kung ito'y gagawin, matututo rin kayong mainam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't sa salita, may paroon, parito, diyan, at doon. Sapagkat upang malaman mo, saan ka ba galing? Diyan eka. Saan ba yung diyan na yan? Doon eka, sa Pampanga. Saan ka ba eka galing? Doon. Saan ba eka yung doon na yun? Sa parteng norte. Saan ba yan eka galing? Saan ba nang galing, nagmula yan? Sa ibang bansa. Aba,
kay galing ng Ama, kay buti niya. Mga salita'y idinatal niya. At sinong nag-aral at sinong nagnilay? Tao. Hindi siya, sapagkat siya'y alam niya ng lahat. Kaya kung matututo ka't pag-aaralan mo, anong di mo malalaman sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Tulad ng salitang, kumain ka na ba? Para matanong mo kapwa mo kung kumain na. At ang sagot na hindi at oo, pinabatid din sa tao. Upang kung sasagot kang kumain na, kung totoo kang kumain ay oo, at kung hindi ay hindi. Kay simple, kay babaw, oo, tama ka, mababaw, simple. Hindi mo pa nga maabot, kasimple-simple na nga. Kaya't napakababang pagpapayag ay iniuulat sa inyo, paano kung palalalimin pa? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, alalaong baga, kung natatarok mo at nababatid mo ang kalooban ng Ama, mauunawaan mo siya'y bumuhay at siya ang maaring pumatay. Habang hindi sa kalooban niya, totoong siya nga ang bumabawi ng buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang. Buhay ba ang Ama? Kaya nga wika niya, bago mo gawin, 10 beses mo munang isipin upang hindi ka magkamali man din. At sa gawa mo, kung masama ito, ikaw rin masasaktan, ikaw rin mahihirapan. Ngunit kung sa mabuti, ikaw rin ang magagalak, masisiyahan at gagantimpalaan. Di ba ga? Saan huhugutin ang mga salitang yan? Di ba sa salita ng pinagkaloob ng Ama? Kaya kung batid niyong lahat ang kalooban niya, mararamdaman niyo buhay na buhay siya. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi mang naturingan iba't iba ang pangalan, gayon din ang kanilang lasang naturingan habang iyong ninanamnam. Ngunit sadyang may madaya, walang laman. Kasama sa bilang yan, parang yung mga mandaraya sa palay. No, sisidlan yung ilalim, higit na yung dayami. Yung magaling na mamimili ng palay, susuksok sa taas, susuksok sa gitna, susuksok sa ilalim. Sabi naman ng mandaraya, bakit karami naman kang sinusuksok? Bakit binabalik ko naman sa iyo? Sa timbangan din pupunta, hindi naman tinatapon. Bakit nagagalit ka? Nasira ang sako, edi palitan. Ano? Sabi naman ng tao. Kaya pala ba't ayaw niyang pasuksok? Nang hinatak, may sumamang dayami. Ade nabisto siya. Ganun lamang, mga minamahal. Kahit gaano pa ang itago mo dyan, ang tunay na magaling, matutuklasan pa man din. Mga mahal, Diyos Ama lamang, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya,
manali, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang kupas, noon na yon at kailanman. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Ay, paano ba? Paano ba? Ano po ba ang buhay? Ano? Salamat. Salamat sa Ama. Tunay na hiwaga niya'y hindi nagmamaliw. Alam niyo po, kung marunong lang kayong magnilay, hindi niyo masyadong pahahalagahan ang mga bagay na inyong kinahuhumalingan. Inyo pong pagnilayan, sige pagnilayan nyo. Makamtan mo man ba ang lahat dito sa lupa? Sisikat ka lang. Sikat ka dahil mayaman ka. Kinikilala ka, tinitingala ka. Magaling ka, matalino ka. Makapangyarihan ka, kinikilala ka. Kung taglay mo'y talino, kung taglay mo'y kapangyarihan na, uy, mag-magic-magic. Kung taglay mo'y, ano ba yun, magicero? Lahat, kung mayroon kang taglay, ang taglay mo'y, kung taglay mo'y kayamanan, o kung may kayamanan ka, wala kang talino, o nasa sa'yo na lahat, matalino ka, mayaman ka pa, makapangyarihan ka. O sige, nasa iyo na lahat. Masaya ka ba? Kapag ang Ama'y wala sa puso mo, hindi po ako naniniwala dyan. Hindi ako maniniwala dyan. Sapagkat maliwanag na tinuran, maliwanag niyang tinuran, ako anak ang kagalakan, kasiyahan. Sapagkat habang dumarami ang iyong sinasakupan, marami kang kinaabalahan, sakit ng isip at kalooban ay taglay mo, anak kong mahal. Totoo po yan. Partihin mo yung oras mo sa maghapon. Kung ang oras mo'y sa Kanya mo nilalagak, hindi mo namamalayan, hapon na naman. Ngunit kapag pinarte mo ito sa iba't iba, nako, pag nawala ang lakas mo, puro hinaing-daing ka. Ano pa? Hindi po ako namimilit sa inyo kung anong gusto ninyo. At hindi ko rin kayo pipiliting maniwala. Ang sinasabi ko lang naman po, yung pinababatid sa akin. Sino ba kang nagpabatid? Kung hindi po ninyo rin paniniwalaan, hindi na rin nga po ninyo maaabot ang katotohanan. Sapagkat, luka-luka ba kami? Sira ulo ka ba? Baliw ka ba? Gagawin mo ang mga bagay na alam mong wala kang pakinabang, na wala kang nararamdamang kasiya at kagalakan. Ba't mo ginagawa yan? Pinabayaran ka ba ng mga ginagawaran mo ng ganyan? Hindi naman. Ba't mo nga ginagawa? Yan nga ang mahirap ipaliwanag. Yan ang napakahirap abutin ng hindi nakakaunawa. At yan ang mahirap tanggapin ng hindi makatanggap. Subalit tanging Ama lamang ang nakakaalam. Buhay ba ang Ama? Kaya nga ang sabi niya magdumali ka anak.
habang may panahon pa. Magtago ka man ng magtago, sige, halimbawa, may ginawa ka hindi maganda. Pag nagkasakit ka, na nagduruso ka, ano sasabihin mo sa sarili mo? Masaya ka? Hindi. Hindi ka masaya. Sapagkat, nagdurusa ka eh. Isipin mo rin yung pagdurusa ng kapwa mo. Diba? Baka sakaling magising ka dun, pag nakita mo na nagdurusa ka, baka sakaling maalala mo, mahirap pala. Ano? Ganun lang kasimple para mapagnilayan mo ang lahat. Natutuwa ka ba kapag nakikita mo ang kapwa mo'y nagdurusa? Abay, kasama mo naman. Dapat nalulungkot ka kung nakikita mo ang kapwa mo'y nagdurusa. May habag ka, may awa ka, kaya ka naawa sa kanila. Dahil nandun ang pag-ibig ng Ama. Paano kung wala kang pag-ibig? Mararamdaman mo ba yung pagdurusa ng kapwa mo? Hindi. Tandaan naman po ninyo kung ano ginawa mo siyang ganti sa'yo. Naniniwala po ba kayo doon? Abay, napakatindi niyan. Buksan nyo sa banal na aklat, nandyan lahat yan. Hindi na po tayo, tulad ko po, hindi na ako maglalakas loob na yung pinababatid ay bigkasin ko kung wala ako nakitang katotohanan na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay. Kung minsan niya, kung kailan ka nang hihina ang loob, doon siya nagbibigay ng makapagpapalakas ng loob sa iyo eh. Doon niya pinakikita yung kanyang hiwagang taglay. Ikaw na ginagamit niya. Doon niya napapatotohanang nasa sa iyo siya. Doon sa mga bagay na hindi naman ikaw. Wala naman sa iyo. Sa kapwa mo doon niya ginawa. Subalit, ang napakita niya ay kahiwagaan. Halimbawa, may kapwa kang hirap na hirap. Sa kanyang ginawa, sa salita lang, na iba ang kanyang hirap, na ginawa siya, hindi ba hiwaga yon? Litong-lito, gulong-gulo, sa salita niya, sa ginawa niya, sa pamamagitan ng pangungusap mo sa iyong kapwa, nagliwanag ang isip, na bago ang isip, hindi ba hiwaga yan? Ganon kahiwaga ang Ama. Kaya lahat, kung masusuri nyo, totoo, tapat siya. Sapagkat kung hindi, wala nang maglilingkod. Ba't maglilingkod ka pa? Ba't maglilingkod ka pa? Bakit maglilingkod ka pa? Wala naman palang nangyayaring maganda. Hindi naman pala buhay ang Diyos. Wala naman pala siyang gagawin. Bakit ka pa maglilingkod? Magpapakahirap ka pa? Di magpasarap ka na lang. Kaya sinabi niya, habang nabubuhay, lasapin nyo at namnamin ang sarap ng buhay. Paano nyo lalasapin at nanamnamin? Kung meron na kayo, ay pagal na pagal pa rin ang utak ninyo at isipan. Pati kalooban nyo. Kaya, ang masayang buhay, yung nakaka-relax ka, nakakatawa ka, nakakakain, nakakapahinga, wala kang. Pero paano nga? Kung minsan ang kapwa mo nagbibigay sa iyo ng problema. Ngunit tao naman ang nagbigay sa iyo, sino naman ang asahan mo? Ang Diyos pa rin na tinatawagan mo. Buhay bang Ama? Kaya naman, sa kabila ng mga dinaranas mo na dulot sa iyo ng kapwa mo, dahil ang Ama mo ang sandigan at tinatawagan mo, pinaglilingkuran mo, inaaliw ka pa rin niya, pinasasaya ka pa rin, pinalalakas pa rin, at hindi ikaw yung nakikita mo yung kapwa mo, kakauntit, karampot na dinadala na problema, halos mabaliw-baliw. Halos hindi mapatag, hindi mapalagay. Paanong nangyayari yon? Patotoong nasa iyo ang Diyos dahil sa kabila ng iyong mga dinadala, mga pasanin, mga iniisip na hindi mo kasalanan at hindi mo ginawa,
nandyan pa rin ang pagmamahal niya, nandyan pa rin ang kalinga niya. Ikaw ay pinalalakas niya, pinatatapang niya, pinapatag niya ang isip mo, pinapayapa niya, maging kalooban mo'y pinasasaya niya. Kaya naman, ang bawat araw mo, nakatutupad ka, nakagaganap ka sa kanyang kalooban. Buhay ba nga, Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kung ayaw sa'yo, huwag mong paghirapan ang loob at isipan. Kung nagkakagustuhan kayo, maging saya ang kanting nyo. Subalit, kung ang Ama ay tuwirang nasa sa inyo, walang mananakit na kahit na sino. Kaya't kilalanin mo ang Ama, makilala ninyo, at walang mananakit isa man sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga niya, unahin mo muna ako, yamang inuna mo ako, kasunod ang para sa'yo. Subukan ninyo. Subukan ninyo, mga minamahal ko. Subukan ninyo, unahin muna siya. Pagtiwalaan, tanggapin, kilalanin, mahalin, sambahin sa katotohanan at pakikita niya sino siyang kinilala mo, tinanggap mo, sinamba mo, minahal bilang Diyos na totoo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay na pagtanggap, pananalig, pananampalatayang may kalakip na gawa. Tanggapin ninyo ang paghahari ng Ama sa inyong puso mula ulo hanggang talampakan. Mapuspos kayo ng kanyang kadakilaan. Liwanag ay kamtan, pagpapala ay inyong tamuhin bawat araw. Sapagkat marami ang uri ng pagpapala, kung lahat sa kanya'y lalagak, lahat ng mabuting pagpapala, tao sa iyo ay tatamuhin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Pagpapalay kamtin, mga minamahal.